Pagkapaalam ko kay Auntie Minda, may isang kotseng huminto sa aking harapan. Gumuhit sa aking labi ang ngiti dahil narito na si Lucio. Pero unti-unti ko ding itinikom ang labi ko nang makita kong si Brenda ang sakay niyon pagkababa niya ng kotse. "Hi, Kyril!" Bungad niyang sabi na may ngiti sa kanyang muka. "Sa akin ka na sumabay. Iisang party lang naman na pupuntahan natin eh. Di ba?" Sabi nito. May magsusundo na kasi sa akin eh. Parating na din yun." Sabi ko. "Nauna na si Kuya Lucio. Sa akin kanya ibinili na makisabay. Halika na. At maya-maya ay mag-uumpisa ng party ni Jeho." Nauna na itong nagtungo sa nakabukas niyang sasakyan. Ayoko sanang makisabay sa kanya pero ilang sandali na lang ay mag-uumpisa na ang party. Walang paatubiling sumabay na din ako sa kotse ni Brenda. Nagulat na lang ako pagkaupo ko nang makita ko na may kasama pala si Brenda pagka-on niya ng ilaw. "Hi, sweetie. Nagulat ka ba?" Umiling ako sa may front mirror dahil kita ko naman siya sa may backseat na nakaupo. Gusto kong lumabas muli pero nakalak na ang pintuan ng sasakyan. Kinabahan ako dahil ibang pakiramdam ko sa magkambal na ito na tila may binabalak na naman na hindi maganda sa akin. Pwede bang bumaba muna saglit? Dahil may nakalimutan akong dalhin na gamit ko." Hindi sila nakinig at pinaandar na ni Brenda ang sasakyan. Abala naman ang isa sa pagtitipa ng kanyang cellphone. "Huwag kang matakot, Manang. Narito naman ako eh." Sabi ni Brenda at itinuon na niya ang pansin sa pagmamaneho. Patungo na kami sa bagong tayong resort nila Jeho. Isa sa pagmamay-ari ng kanyang lola. Ngunit biglang may humarang sa amin na dalawang van, kaya biglang huminto ang minamanehong sasakyan ni Brenda. "Shit!" Bulalas ni Brenda. "Anong nangyayari? Bakit mo inihinto? Iliko mo ang sasakyan, Brenda!" Bulyaw ko. "Paano ko ililiko kung may nakaharang din sa likod ng sasakyan?" Nginig niyang sabi. "Brandon, wala ka man lang bang gagawin dyan?" Pati din si Brenda ay nagpapanik na din sa takot. Anong magagawa ko kundi ang mag-antay na lang kung anong gagawin nila? Walang habas na sabi nito. "Wala ka talagang kwentang kapatid." Walang gatol niyang sabi sa kambal niya. "Akala mo naman kung kaya ko silang lahat." Pangiinis na sabi niya. Lumabas na ang sakay ng mga van. Nakatakip ang mga mukha nila ng itim na bonnet. Papalapit na sila dito sa may gawin namin. Napakarami nila. Nagpapanik na si Brenda nang basagin na nilang bintana ng salamin ng sasakyan. Lumabas si Brandon, ngunit agad siyang pinukpok sa kanyang ulo ng hindi kilalang lalaki. Napalabas din ang dalawa nang mabuksan na nilang pintuan ng sasakyan at agad na may pinaamoy sa dalawang babae, kaya nawalan sila ng malay. Agad na nilang dinalang tatlong nadakip sa abandonadong lugar na may mga nagtataasang talahib. May isang gusali na abandonado at doon nila ikinulong ang mga tatlong nadakip. Unang nagising si Kyril. Napatingin ito sa paligid at nakita niyang wala pa ding malay si Brenda. "Brenda!" Mahinang tawag ko sa kanya pero hindi pa rin ito nagigising. "Brenda!" Tawag kong muli at saka pa lang siya nagising. Iginala niya ang paningin sa paligid. "Asan pa tayo, Manang?" Sabi nito nang magkamalay na siya. "Narito tayo sa abandonadong gusali. Alam kong lugar na to, kaya tatakas tayo." Bigla siyang umiyak, napakunot ang noo ko. "We're sorry, Manang. Nakarma ako agad. Ang gagawin lang sana namin ni Brandon na malate ka ng ilang oras sa party ni Jeho. Pero hindi namin inaasahan na may iba pang mangyayari sa atin." Pag-amin nito. "So may plano na pala kayo sa akin, pero may iba pang taong may plano nito? Sino naman? May nakaaway ba kayo? Kasi kung akong tatanungin, wala akong alam na may nakaaway ako." Naguguluhan kong sabi. "Hindi ko alam. Wala naman kaming alam na may kaaway si Brandon. Ang alam ko lang na kaaway niya ay si Jeho. Hindi ko alam kung naghihiganti na siya kay Brandon." Hindi magagawa ito ni Jeho. Pagtatanggol ko sa kanya. "Nagbago na siya, Brenda." Paggigiit ko. Sinong may pakana nito? Asan ba si Brandon?" Tanong ni Brenda. "Hindi ko din alam.
Pareho lang kaya tayong narito. Puwisit? Inis na sabi ni Brenda. Pilit niyang tinatanggal ang tali mula sa kanyang likod. Ang lubid sa kanyang palapulsuhan. Kaya mo bang lumapit dito sa akin? Tanong ko dahil nakaupo siya sa may sahig. Pati ang kanyang 2 paa ay nakatali din. Susubukan ko, sabi nito. Pinipilit niyang tumayo subalit parang hindi niya kaya. Padapang pausad ang ginawa niya, makalapit lang sa akin. Tumalikod siya at patalikod kong tinanggal ang pagkakatali sa kanyang palapulsuhan. Nagtagumpay akong matanggal ang pagkakatali sa kanyang palapulsuhan at agad na tinanggal niya ang tali sa kanyang mga paa. Sinunod niya akong tinanggalan. Pero huli na, dahil dinig namin papasok na sila dito sa kinaroroonan namin, yung mga taong dumakip sa amin. Tumakas ka na, madaling sabi ko. Pero paano ka? Ako nang bahala sa sarili ko. I'm sorry, Kyril. Kung hindi kita matutulungan, hihingi na lang ako ng tulong kapag nakatakas ako. Kasabay yun ang pagyakap nito sa akin. Hindi ko na alam kung anong nangyari kay Brenda nang tumalon ito sa may bintana dahil nasa 2 palapag kami. Gago, nakatakas ang isa. Sigaw ng isang lalaking nakasuot ng bonnet ang muka. Hanapin niyo! Galit niyang sigaw. Mananagot ka sa akin dahil pinatakas mo siya. Banta niya sa akin. Dalhin niyo dito yung isang kasamahan nilang lalaki. Para pagdating ni Jeho, goodbye na kayong 2 ni Jeho. Sabay halakak nito. Nakapiring ang 2 mga mata ni Brandon nang ipasok na dito sa loob ng kwarto. Kinakabahan ako dahil hindi ko alam ang kanilang mga plano. Ano? Nakausap na ba niya si Jeho? Tanong ng isang lalaki. Kanina pa at malamang papunta na siya dito. Sagot niya agad. Kung ayaw mo pang mamatay, kayong 2, gawin mo kung anong iniuutos ko sa'yo. Maliwanag ba? Tanong niya kay Brandon. No! Matigas nitong sagot sa lalaking kausap, ngunit sinuntok siya ng malakas sa sikmura at napadaing ito sa sakit. Patayin siya! Utos ng lalaki. Huwag niyong gagawin yun sa kanya! Sigaw ko. Hindi mo alam, Kyril, kung anong pinaplano nila sa atin. Mas mabuti mawala na lang ako kaysa masira kayong 2 ni Jeho. Anong ibig mong sabihin, Brandon? Nasa mga mata niya ang lungkot at takot nang bigla na lang akong nawalan ng malay. Napadilat ang 2 kong mga mata nang marinig ko ang boses ng parang may nagsisisigaw sa galit sa labas ng kwarto mula dito sa loob. Napahawak ako sa aking bunganga nang makitang wala akong saplot na pang-itaas. Matalim ang mga mata ni Jeho nang makita kong papalapit siya dito sa akin. Pero malayong napahinto ito mula dito sa kama. Nangingilid ng mga luhang nais ko mawala sa kanyang mga mata. Jeho! Mahinang sambit ko habang hawak-hawak ko ng mahigpit ang kumot na nakabalot sa aking katawan. Magbihis ka na at aalis na tayo. Malamig niyang bigkas sa tuluyan na akong iniwan dito sa loob ng kwarto. Doon ako humagulhol sa iyak pagkaalis niya. Wala sa sarili nang ako'y magbihis. At matamang nakatingin sa kama kung saan wala namang nangyari sa amin ni Brandon. Kung hindi namin gagawin ang utos ng mga walangyang dumukot sa amin, ay papatayin nila si Brandon at may pananakot pa silang isusunod nila ang kambal ni Brandon na si Brenda. Pagkabihis ko, saka pa lang dumating ang mga pulis kasama si Brenda. Ngunit agad nilang dinakip si Brandon nang walang malay. My God! Brandon! Hiyaw niya nang makita niyang wala itong malay. Punong-punong ito ng pasa sa muka at putok pa ang labi nito. Napahagulhol sa iyak si Brenda. Nayakap-yakap ang kanyang kambal. Dakpin siya at wag hayaang makatakas. Ikulong niyo siya agad pagkagaling niya. At wag niyo nga hayaang makalabas ng kulungan yan. Utos ni Jeho sa mga pulis na naririto. No! Bakit niyo siya huhulihin? Biktima kaming 3 dito, Kyril. Wala ka bang sasabihin man lang? Nasa boses nito ang paghingi ng tulong mula sa akin. Napayuko ako dahil hindi ko kayang tingnan si Jeho sa kanyang mga mata. Hindi ko pa alam ang sasabihin ko dahil magkaaway sila ni Brandon at hindi ito maniniwala agad sa akin. Let's go, kuya. Tawag niya kay Lucio na naguguluhan sa pangyayari. Nauna na siyang lumabas sa gusali nang hindi man lang ako tinatawag. Naiwang kami nila Brenda habang maingat nilang inihihiga si Brandon sa stretcher rescue medical bed. Patungo si Brenda sa akin at agad akong sinampal sa aking kaliwang pisngi. Tumabingi ang aking mukha gawa ng malakas na pagsampal niya. Agad na inawat ni Lucio si Brenda at galit na galit ito sa akin.
Bitawan mo ako, Kuya Lucio. Galit niyang sigaw sabay kalmot nito sa mukha ni Lucio. Kaya agad niyang nabitawan si Brenda. Ouch! Shit! Mura ni Lucio dahil sa natamong mga kalmot sa mukha nito. Nang damhin ng kanyang palad ang pisngi nito dahil may konting dugo itong nakita sa palad niya. I don't know what happened to you. Explain this later, Kyril. Let's go at baka kanina pang nakaalis si Jeho. Pag-aya niya sa akin. Pagkadating namin ni Lucio sa boarding house, nadatnan namin si Auntie Minda na nakaupong nagmumukmuk sa may mesa. May isang tasang mainit na kape sa kanyang mismong harapan. Hindi niya napansin ang pagdating namin ni Lucio dahil sa pagkakatulala nito. Tahimik akong umupo sa tapat niya at ngayon ay magkaharap na kaming dalawa. Nagulat pa nga ito nang makita niya ako at hindi makapaniwalang nasa harapan niya ako. Kyril! Sambit ni Ante at maya-maya ay humagulhol na ito ng iyak. Napatayo siya at lumapit na siya sa akin saka mahigpit niya akong niyakap. Salamat at walang masamang nangyari sa'yo, pamangkin ko. Sabi ko sa papa mo na hindi kita pababayaan. Ngunit naging pabaya ako dahil alam kong ligtas ka naman dito sa lugar na ito. Hindi ko alam na may mga tao pa pala na may masasamang ugali na kaya kang dukutin. Sabi nito habang masuyo niyang hinahaplos ang aking likuran. Ante, salamat po sa pag-aalala niyo sa akin. Pero ayos na po ako dahil wala pong anumang ginawa sa akin ng mga taong dumukot sa akin. Sabi ko, ngunit tumikhim si Lucio. Napatingin kaming dalawa ni Ante sa kanya. Are you sure, Kyril, na walang ginawa sa'yo si Brandon? Kunot noon niyang tanong. Nagkatinginan kaming dalawa ni Ante. Ano? Pinagsamantalahan ka? Mahinang sabi ni Ante. Umiling ako ng umiling. Wala pong nangyari sa amin ni Brandon. Pag-amin ko, dahil yun naman ang totoo. Are you sure? Tanong ni Jeho nakakarating lang at mukhang nakainom ito. Natahimik kaming bigla sa biglang pagdating niya. Patungo ito sa kinaroroonan ko. Kaya pumagilid ng upo si Ante. Umupo sa aking tabi si Jeho kaya naamoy ko ang alak sa kanyang bunganga. Totoo, Jeho. At nagsasabi ako ng totoo. Isa pa walang kinalaman si Brandon kung bakit kami dinukot kanina. May ibang taong gumawa nito. Sinet up lang nila si Brandon. Okay. Pero mananatili siya sa loob ng kulungan pagkalabas niya ng hospital. Let's go, sweetheart. Bulong nito sa aking tenga. Lumaki ang mga mata ko nang akbayan niya ako sa balikat at doon niya isinandig ang ulo niya sa balikat ko. Napatili si Ante na parang teenager lang. Tila na mula ang aking pisngi sa ginawang sweetness nito. Kahit pa nariyan si Ante. Nahiya tuloy ako bigla pero kinikilig ang puso ko. Sumama na ako kay Jeho pa uwi doon sa bahay kung saan niya ako inuwi ng isang gabi. Humiwalay naman sa amin si Lucio at diretso uwi na siya sa Manila. Nakaakbay lang si Jeho sa aking balikat nang kami papasok sa loob ng bahay. At pahalik-halik pa ito sa aking tenga. Napapatili ako sa bawat pagdampi ng kanyang labi sa aking balat. Para akong dinadala sa kung saang langit, sa kaligayahang nadarama. Tama na, Jeho! Pagpapatigil ko sa kanya nang kami makapasok na sa loob ng malaking bahay. You can't stop me, sweetheart. Dahil may kasalanan ka. This is my punishment to you. I've waited for you for too long earlier, but you aren't there in my birthday. Kidnap is not a reason, sweetheart. Kasabay yun ang pagkagat niya sa aking tenga. Tumayo ang mga balahibo ko sa balat. Dahil ang wild ng Jeho ko ngayon, kung saan-saan na rin nakakarating ang kanyang isang kamay, hindi ko mapigilan ang galak sa aking puso. Dahil ipinagkaloob kong muli ang aking sarili sa nag-iisang lalaking minahal ko. Si Jeho lang ang lalaking pumansin sa akin. Akala ko sa sarili ko na wala nang lalaking papansin sa akin dahil sa makalumang pananamit ko. And thanks God, ibinigay niya sa akin si Jeho. Kaya hindi ko pinagsisisihan kung anong pinagsasaluhan naming dalawa ngayon. Matapos ang mainit na pinagsaluhan namin ni Jeho, agad din kaming natulog na dalawa. Magkatabing nakayakap ito sa akin. Binalot ako ng kanyang mga bisig habang ako naman ay napapangiti sa galak na nadarama. Why are you still awake? You want more, sweetheart? Tanong nito nang maramdaman niya ang paggalaw ko. Grabe ka naman, mahal. Hindi ka na naawa sa akin. Oh, saan ka pupunta? Tanong ko nang patungo ito sa loob ng banyo. Maya-maya ay lumabas din siya.
Tinig kong lagaslas ng tubig mula sa loob ng banyo. Hindi ko alam kung anong kanyang ginagawa. Anong ginagawa mo riyan? Tanong ko dahil nasa paanan ko siya nang bigla na lang niya akong hinila. Hayst, ang ingay mo. Kinabukasan, nagising ako na wala na sa aking tabi si Jeho. May suot-suot na din akong damit pagkagising ko. Bumangon ako at napansin kong may notes na nakalagay sa side table. Inopen ko yon at binasa agad. Napangiti ako sa nabasa kong sulat kamay niya. Tumayo na ako at patungo sa banyo upang magsipilyo. Pero may mga notes bawat madaanan ko. Kakatuwa talagang mga notes na nakasulat. Pati yung pagbigkas ko ng yawa kagabi kanyang sinulat. Pati ang ibang mga bagay naroon din. Kabisado pala talaga niya lahat. Manda ka talaga pagdating mo, Jeho. Nagmamadali akong naligo at bumuti naman ang pakiramdam ko dahil sa pag-aalaga niya sa akin kagabi. Napaisip ako. Sabado ngayon pero wala siya. Asan na kaya yun? Nang matapos na ako sa pagbibihis, agad din akong bumaba. May mga notes din na nakapaskil doon at aking binasa. Nalungkot ako pagkabasa kong 3 notes nang patungo ako sa kusina dahil umuwi pala ito ng Manila. At 2 araw siyang mawawala dahil nagkaroon daw ito ng emergency. Naisipan ko na lang umuwi ng boarding house dahil wala naman akong gagawin dito. Ang lungkot mo naman, Kyril. Napakunot ang noo ko nang tumingin ako kay ante. Ano pong klaseng tanong yan, ante? Anong binaunan? Iba po kasi ang pagkakaintindi ko sa salitang yun. Mahinahong sabi ko. Naku, Kyril, alam kong iba na yan. Sigurado ka na ba kay Jeho? Paano ang papa mo kapag nalaman niyang mas bata sa iyong kasintahan mo? Baka tutol lang siya sa inyong dalawa. Tutal wala naman si Jeho ngayon. Bakit hindi mo bisitahin ang papa mo? Oo nga pala. 4 na buwan ko nang hindi nadadalaw si papa. Pagkakataon ko nang bisitahin siya habang hindi pa dumadating si Jeho. Tsak na magtatanong na naman yon pag nagkataong narito siya. Papunta ngayon si Kyril sa NVP sa Muntinlupa, Metro Manila. Maaga pa naman kaya mabilis itong nakarating. Hingang malalim habang siya'y patungo sa loob ng malaking log-in na information desk na naka-assign sa pulis doon, nakilala na siya dati pa. Ngayon ka lang nadalaw sa ama mo, iha. Lagi kang tinatanong ng papa mo kung nagawi ka dito. Ang lungkot ng ama mo sa tuwing hindi mo siya binibisita. Nalungkot ako sa sinabi ni Sir P.O. Ernesto Mulat. Dati-rati kasi buwan-buwan kong binibisita si Papa, kaya natutuwa siya kapag nakikita niya akong binibisita ko siya. Ang hirap lang sa sitwasyon namin. Dahil sa pagkakakulong nito nang wala man lang malinaw na ebidensyang ipinataw na parusa sa kanya. Walang laban ang mahihaharap kung ang taong nagpakulong sa aking ama ay daig pa sa nakatataas sa lipunan.